Kahit pulubi lang po ako, hindi po ako gagawa ng ganung bagay. Kung masama man po ang tingin sa amin ng ibang tao, ayos lang po. May ibang tao pa naman po na nakakakita po ng halaga namin eh. Ang bait mo naman talaga. Huwag kang gagaya sa ibang mga pulubi ha. Naku, hindi po ako gagaya sa kanila. Kahit po, wala na pong magulang po na gumagabay sa akin, meron pa rin naman po akong utak eh. At alam ko na po kung anong tama't mali. Yan, ganyan nga. Masinahangaan kita sa ganyang pag-iisip. Sobrang bait mo talaga. Alam mo kung may sariling bahay lang ako, kinupkup na kita eh. Naniniwala kasi ako na swerte ang tulad mo at mas magkakaroon ng buhay ang isang bahay dahil sa'yo. Ayos lang po yun. Kasi araw-araw nyo naman po ako nililibre ng pagkain eh. Kahit sakto lang po ang sahod nyo sa butika, hindi nyo pa rin po pinagdadamot sa akin yun. Kahit alam naman po natin na yung ibang tao po na kagaya nyo, pinandidirihan po mga kagaya kong pulubi. Huwag mo na silang intindihin. Basta ang isipin mo, magpakabait ka palagi at lumaban ka ng patas. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga kapwa ko po taga-subaybay at taga-suporta sa inyo pong YouTube channel na The Voice Addict. Ako po si Aaron. May git 50 taon na po ako sa kasalukuyan. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung ako ay binatilyo pa lamang. Maaga po akong naulila sa mga magulang dahil isa po sila sa mga nabiktima ng mga walang pusong aswang na sumalakay noon sa baryo namin. Mula noon, naging pulubi na ako at nabubuhay lamang sa lansangan at simpleng tao lang po ako na may simpleng pangarap at yun ay ang makahanap ng bagong pamilya na magpapadama sa akin na hindi ako iba. At para lubos niyo pong maunawaan ang aking kwento, uumpisahan ko na po. Ako po ulit si Aaron at ito ang aking kwento. Naku Ron, buti nakita kita. Nabalitaan mo na ba? Ang alin po yun, Ate Elaine? May mga marites kasing nag-uusap kanina dun sa may butikang pinagtatrabahuan ko. Aba, ang sabi nila, may mga bangkay daw ng mga kalabawang nakita dun sa palayan ni Mang Fred. Wala raw lamang loob. Ang ibig niyo po ba sabihin may mga aswang na naman pong sumasalakay sa baryo? Ganun na nga Ron. Malamang may mga aswang na nga ulit dito sa baryo. Ang tagal na din nung huli silang sumalakay. May 2 taon na rin yun, diba? Pero ngayon, bumalik na naman sila. Ano pong sabi po ng kapitan natin, Ate Elaine? Ay naku, hindi ko alam doon. Ang tamad-tamad ng kapitan natin. Wala pa rin galaw, kahit may mga nababalitaan na siya tungkol dito sa baryo. Naku, paano po yan, Ate Elaine? Hindi na naman po ligtas ang baryo natin. Diyos ko, paano na naman kaya ako nito? Yun nga ang inaalala ko eh. Kaya agad kong sinabi sa'yo. Kung makiusap kaya tayo kay Mayor, napatuloyin ka sa ampunan habang may ganitong pagsalakay. Ate Elaine, ayoko dun eh. Pero mas delikado naman kung mananatili ka sa lansangan. Lalo na't hindi rin natin alam kung kailan ulit sasalakay ang mga aswang. Paano kung sumalakay nga sila bigla? Tapos, ikaw ang makita nila sa kalye. Oh, ano mangyayari sa'yo? Mag-iingat na lang po siguro ako. Ayoko po talaga sa ampunan eh. Baka po kasi ipaampon nila ako tapos mapunta po ako sa mga magulang na pagmamalupitan lang po ako. Kung ayaw mo dun, paano ka? Hindi naman pwedeng dun ka sa bahay. Nakikitira lang kasi ako dun. Ayaw kasi ng lola na nagpapapasok ako ng kung sino-sino sa bahay eh. Lalo na't sampid lang naman ako. Alam mo naman, di ba? Hindi naman nila ako tunay na kadugo. Ayos lang po ako, Ate Elaine. Huwag kayong mag-alala. Madami naman akong pwedeng pagtaguan eh. Kung sakaling may aswang man po, ako nang bahala sa sarili ko kaya wag po kayong mag-alala. Magiging ayos lang po ako. Ay naku, ewan. Nag-aalala pa rin talaga ako sa iyo eh. Sabi ko nga po, wag na po kayong mag-alala. Okay na okay lang po talaga ako. Sige po, para hindi na po kayo mag-isip, sasabihin ko po kung saan po ako magpapalipas ng gabi mamaya. Oh, saan mo na naman balak?
Eh di sa simbahan po. Bago po isa na yun, pupustit po ako. Ay naku, ikaw talaga. Ang laki-laki talaga ng utak mo. Ibang klase ka. Kaya hangang-hanga ako sa'yo eh. Siyempre ate, ako pa ba? O Sharon, ito, may merienda ako kanina, hindi ko kinain para maibigay ko na lang sa'yo. Tapos, meron pa akong isang boteng tubig dito. Kasi sigurado ako na pag nasa loob ka lang ng simbahan, hindi ka na makakalabas dun eh. Pwera na lang kapag nag-umaga na. O ito, sa'yo na to. Ate Elaine, salamat po rito ah. Siguradong mabubusog po ako ng sobra dito. Naku, walang anuman. Basta kainin mo yan ha. Huwag ka magtatapon ng pagkain, masama yun. Ah, siya nga pala, uuwi na ako. Baka mapagalitan na naman ako ng lola ko eh. Sige po ate, mag-iingat po kayo sa pag-uwi. At maraming salamat po talaga dito sa tinapay at tubig. Nginitian na lamang ako noon ni Ate Elaine. Matapos noon, umalis na siya. Pinanood ko naman ang paglayo niya. At nang mawala na ito sa paningin ko, naglakad na rin ako. Hindi naman ako dumiretso kagad sa simbahan. Nagpunta ako sa Kakahuyan dahil doon ko inilibing ang katawan ng mga magulang ko. Wala naman kasi akong kakayahang ipalibing sila sa maayos na sementeryo dahil mahirap lang kami at wala ding tumulong sa akin. Kaya doon ko na lamang sila inilibing. Nay, Tay, kumusta na po kayo dyan? Ako po to, si Aaron, ang anak niyo po. Huwag po kayong mag-alala sa akin ha, ayos lang po ako. May mabait po na tao na palagi po akong tinutulungan. Huwag niyo din pong isipin na nalulungkot po ako dito. Kasi palagi ko pong pinipilit na maging masaya. Pero kung nandito po siguro kayo, hindi na po yun magiging pilit. Kasi magiging, sorry po. Pero kung nandito po siguro kayo, hindi na po yun magiging pilit. Kasi mas masaya po ako. Dahil kumpleto po tayo eh. Ano ba yan? Nanay kasi. Sabi ko pinipilit kong maging masaya pero eto ako ngayon, naiiyak. Saka nga pala, Nay, Tay. Nandito po ako para linisin po palagi ang libingan nyo. Pagkatapos po nito, aalis din po ako agad kasi nandito na naman po yung mga demonyong pumatay sa inyo eh. Alam nyo, Nay, Tay, kung may kakayahan lang po talaga akong talunin sila, baka hindi na po nabubuhay sa takot ang mga kababaryo natin. Pero wala eh. Isang hamak na walang silbing pulubi lang po ako. Ala, tama na nga ang daldal. Baka abutin pa po ako ng dilim dito. Kaya lilinisin ko na po muna tong puntod nyo. Kahit naluluha ako, habang naglilinis ng puntod ng mga magulang ko, pinipigilan ko ang bagay na yon. Dahil alam ko kasi na kahit nawala sila sa tabi ko, nakikita pa rin nila ako. At ayokong masaktan sila kung sakali mang makita nila ako na umiiyak. Yan, Nay, Tay. Maayos na pong tignan ngayon. Sa susunod po, babalik po ako dito. Magdadala po ako ng mga binhi ng bulaklak at paliliguan ko po kayo ng bulaklak. Saka nga po pala, Nay, Tay, hindi na po ako magtatagal ha. Malapit na din po kasing dumilim eh. Baka maabutan pa po ako dito ng mga aswang. Baka mapaaga po ang pagsama ko sa inyo. Nang mga sandaling yon, binitbit ko na muli ang tinapay at ang tubig. At umalis na ako. Nang makalabas naman ako sa Kakahuyan, nagdesisyon na akong kumain habang naglalakad. At habang umunguya ako, narinig ko ang boses ng kaibigan ko. Umiiyak ito at halata sa boses niya na hirap na siyang huminga. Kaya imbis na magpunta ako sa simbahan, hinanap ko siya. At nang makita ko naman siya, doon ko napagtanto na sinisinturon na naman siya ng lasinggero niyang ama. Tay! Tay, tama na! Manakit na po, tama na! Aray ko! Tama na! Anong tama na, ha? Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nagtatanda!
Tay, tama na. Di ko na po kaya, Tay. Ang apni na po talaga. Hindi na po ako uulit. Promise po. Tama na, Tay. Sobrang sakit na po. Hindi ko na kaya. Ilang beses mo na sinabi sa akin yan. Pero nauulit pa rin. Nauuwi ako sa bahay nang wala pang pagkain. Tay, wala na po kasi bigas eh. Kaya hindi na po ako nakapagsaing. Sorry na po. Mangungutang na lang po ako sa tindahan ni Aling Flor. Basta, tama na po ang pagpalo nyo. O, sige. Bilisan mo. Ang gusto ko, ikuha mo na din ako ng isang bote ng alak. Opo, Tay. Opo. Lumabas ng bahay ang kaibigan ko. Pero dinaanan lamang ako nito. Sinubukan ko naman siyang kausapin. Pero tinignan lang ako nito ng masama. Hindi ko naman alam ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Pero inisip ko na lang na baka masakit lang ang nararamdaman niya dahil sa hindi mabilang na hataw na natamo niya. Dahil hindi niya ako kinausap, mas minabuti ko ang maglakad ulit. Papunta na ako ron sa simbahan. Pagdating ko naman doon, nagtago lang ako. At nang marinig ko na isinara na ang simbahan, tsaka lang ako lumabas at natulog sa may upuan. Paggising ko naman ng umaga, nagulat na lang ako dahil marami ng tao. At dahil sa hiya, lumabas na lamang ako nang hindi tumitingin sa kanila. Hoy, Ron! Kayo pala, Ate Elaine. Kumusta ang tulog mo rito sa simbahan, ha? Ayos lang naman po, ate. Kasama niyo po pala ang lola niyo. Mano po, lola? Ay, naka. Huwag ka lalapit sa akin. Napakarumi mo. Lola naman. Ay, naka. Makapasok na ka ng simbahan. Wala akong oras makipag-usap sa pulubing yan. Sumunod ka na rin doon. Ayoko nang pinaghihintay. Opo, Lola. Tumalikod na nga ang matandang kasama noon ni Ate Elaine. Naiwan naman kami sa labas ng simbahan. Si Ate Elaine naman ay tumingin sa akin nang may naaawang mga mata. Pasensya ka na ron, ha? Ganun talaga ang ugali ni Lola eh. Wala po yun, Ate Elaine. Sanay na po ako sa mga tao. Ganyan din naman po ang iba sa akin eh. Kahit na magalang ako sa kanila. Iniisip kasi nila na pare-pareho lang po ang mga pulubi. Hindi, pasensya ka na talaga. O ito, kunin mo to. Hindi na rin ako magtatagal, ha? Kailangan ko nang pumasok. Baka magalit pa si Lola. Hindi na ako nakapagsalita sa mga sinabing yun ni Ate Elaine nang makapasok na siya sa loob ng simbahan. Tsaka ko lang tinignan ang inilagay niya sa mga palad ko. Doon ko napagtanto na 50 pesos pala yun. Dahil doon, naluha ako. Dahil sobra-sobra ng kabaitan ang ipinapakita sa akin ni Ate Elaine. Pagkatapos naman nun, umalis na ako at naglakad-lakad sa may tabi ng kalsada. Pero laking pagtataka ko nang matanaw ko sa hindi kalayuan si Jeff kasama ang mga siga na pulubi. Nang lumapit naman ako, doon ko nakita ang ginagawa nilang kahayupan sa isang itim na pusa. Jeff! Anong ginagawa nyo? Bakit kayo nananakit ng hayop? Kayo naman oo! Umalis ka dito, Ron! Wala kang bilang rito! Kahit na! Bakit nyo naman ginaganyan ng pusa? Ano ba nagawa sa inyo yan? Ano ba pakialam mo? Saka pwede ba? Huwag ka na magpakita sa akin. Naiinis lang ako sa'yo. Teka! Jeff, di ba magkaibigan tayo? Ano nangyari? Bakit ganun? Magkaibigan? Hindi na ngayon. Kasi dahil sa'yo, palagi na lang ako nabubugbog ni tatay. Kaya hindi na ako sasama sa'yo. Pero wala naman akong ginagawang mali ah. Kahapon, di ba? Inimbita mo ako maggala. Dahil doon, nalimutan ko magsaing. Kaya pag uwi ng tatay ko, binugbog ako. Eh hindi naman kita pinilit na sumama sa akin ah. Gusto mo din naman yon. Kaya wag mong sisi sa akin. Sige na, magkaibigan na tayo uli. Huwag ka naman nakit ng hayop. Masama yung ginagawa mong yan. Alam niyo bang pwede kayong malasin kapag nananakit kayo ng pusa? Anong malas-malas ang pinagsasabi mo?
Kasabihan lang ng mga matatanda yun. Pero di totoo yun. Saka ano ba pakialam mo? Kung gusto mo, basagin ko pang bungo ng pusang yan sa harap mo eh. Jeff, wag naman. Maawa ka. May buhay din naman yan eh. Nakakaramdam yan na parang tao. Hindi man natin sila naiintindihan pero bawat hataw na ginagawa nyo dyan, nararamdaman nila yun. Alam mo, mas naiinis lang ako sa'yo eh. Mas ka na nga rito. Huwag ka na makialam. Baka sa'yo ko pa ibuhos sa galit ko. Jeff naman. Kahit di mo na ako tanggapin bilang kaibigan mo, pakawalan mo lang yung pusang yan. Wala naman siyang ginagawa sa'yo eh. Huwag ka manakit ng hayop na walang laban sa'yo. Hindi sumagot si Jeff sa mga sinabi kong yon. Sa halip, tinignan niya lang ako habang may nakakalokong ngiti sa labi. Kinabahan ako dahil doon. Hanggang sa isang saglit lang, nakita kong dumampot ito ng isang matabang kahoy na may nakausling, makalawang na pako. At akma na sana niya yung ihahampas sa sugatang pusa. Pero mabilis akong gumalaw. At ang palo na dapat na sa pusa ay tumama sa ulo ko. Nanlamig ako ng mga oras na yon. Dahil dalawa sa mga pako ay bumaon sa ulo ko. Maya-maya lang ay may tumutulo ng mainit na likido na nanggagaling sa ulo ko. At nang hawakan ko yon, doon ko napagtanto na dugo na pala yon. Tumingin naman ako kay Jeff pero wala itong ginawa. Mga kasama, umalis na tayo dito. Jeff, tulungan niyo ako. Nalalamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam ng mga panahon na yon kung malakas ba ang boses ko. Pero halos mahilo ko sa nangyaring yon. Pero dahil hindi ako pinansin ni Jeff, mas lalo akong nanghina. Kaya naman, humarap ako sa sugatang pusa. Matapos nun, bigla na lamang akong naluhod at tumba sa mismong tabi niya. At nang muli akong magising, parang hinihila ko ang hininga ko dahil sa lalim nito. Patay na ba ako? Diyos ko, Ron, gising ka na. Taga, hindi pa ako patay? Hindi, Ron. Pero himalang nabuhay ka pa. Dahil tumama sa bungo mo ang makalawang na pako. 2 butas ang nakita ko sa ulo mo. Kung ganun po, paano po ako nakaligtas? Hindi rin namin alam. Nakita kita noong nakaraang araw sa may damuhan. Sobrang daming natuyong dugo sa mukha at ulo mo. Teka, Ate Elaine, ano pong ibig niyo sabihin? Nakaraang araw? Ilang araw na po ba akong walang malay? Ron, 4 na araw na. Akala nga namin di ka na magigising eh. Ano ho? 4 na araw? Oo, Ron. Kahit yung manggagamot na tumulong sa'yo, sinabing wala ka ng pag-asa dahil madaming dugo rin ang nawala sa'yo. Teka, pwede ba kitang tanungin? Sino bang may gawa niyan sa'yo? Wala po, Ate Elaine. Napagtripan lang po ako sa daan. Nakilala mo ba kung sino nang trip sa'yo? Pwede natin siyang kasuhan dahil muntik na siyang makapatay. Hindi na po kailangan, Ate Elaine. Ayos naman po ako ngayon eh. Pero paano kung ulitin nila yan sa'yo? Kaya hindi natin pwedeng hayaan lang yan. Salamat po sa pag-aalala sa akin pero ayos lang po talaga ako, ate. Hindi na kumibo pa si Ate Elaine sa sinabi kong yon. Hindi ko na rin sinabi sa kanya ang totoo na ang dati kong kaibigan na si Jeff ang siyang nanakit sa akin. Marami din kasi ang masasayang bagay na pinagsamahan namin at hanggat maaari gusto ko noon na pahalagahan yon. Kung ayaw mo talaga magsabi sa akin, ayos lang. Pero may kailangan ka ba? Hindi ka ba nagugutom? Hindi naman po pero nauuhaw po ako. O sige, diyan ka lang muna ha. Bibili lang muna ako sa labas. Ay, siya nga pala. Hihintayin lang natin yung manggagamot tapos pwede ka nang umalis. Hindi ka kasi pwede umalis dito hanggat walang pahintulot ng manggagamot eh. Lalo na, sobrang lala ng sinapit mo. Sige po ate, salamat po. Nginitian na lang ako ni Ate Elaine nang sandaling sabihin ko ang mga bagay na yon. Maya-maya lang lumabas na ito at habang naghihintay ako sa bahay na yon,
Dumungaw naman ako sa bintana. Nakita ko naman doon si Jeff kasama ang tatay niya na halatang lasing na naman. Habang naglalakad sila ng sabay, nakahawak ang tatay niya sa buhok niya. Pero dahil sa ginawa niya sa akin, hindi na ako nakaramdam ng awa. Kaya naman humiga na lang ako at tahimik na naghintay. Ilang minuto lang naman ang lumipas at mabilis na nakabalik si Ate Elaine. At ang isang bote ng tubig ay naubos ko. Salamat po Ate Elaine ha. Sobrang laking abala na po na nagawa ko sa inyo. Pero ito pa rin po kayo. Inaalagaan niyo ako. Naku, ano ka ba? Wala lang to. Magaan ang loob ko sa'yo at sobrang saya ko na natutulungan kita. Pakiramdam ko kasi nabuhay sa pagkatao mo ang kapatid ko. Kaya hanggat kaya kong tumulong, gagawin ko. Basta't para sa'yo. Salamat po ate. Siya nga po pala. Nakita niyo po ba yung itim na pusa? Hindi eh. Saan ba? Bago po kasi ako mawalan ng malay, may pusa po akong niligtas. Binubugbog po siya ng mga taong walang puso eh. Halos hinang-hina na din po siya. Pero ang pagkakaalam ko, buhay pa naman. Wala talaga Ron. Wala akong nakitang pusa sa tabi mo. Pero may nagturo sa'yo. Binata. Mga halos kasing edad ko. Maskulado ang pangangatawan niya. Maganda rin ang itsura tapos matangkad at kayo manggiambalat. Siyang dahilan kaya nakita kita. Wala po akong kilalang ganun ate. Pero salamat sa kanya. Kung di niya po siguro ay sinabihan baka namatay na po ako. Pero paano niya po nalaman na magkakilala po tayo? Aba, oo nga no. Baka po kakilala niya kayo. Hindi Ron, nung araw na yun, doon ko pa lang siya nakita. Hayaan niyo na nga po yun ate. Baka nakikita niya po tayong magkausap palagi. Kaya ganun, sa inyo po siya nagsabi. Baka nga Ron. Pero parang kakaiba naman yata. Hindi ko rin po alam. Pero sana makita ko ulit siya para makapagpasalamat man lang ako sa kanya. Huwag ka mag-alala. Kapag sinabi na manggagamot na pwede ka nang umalis, sasamahan kitang hanapin siya at sabay tayo magpapasalamat. Ano? Ayos ba yun sa'yo? Oo naman po ate. Ayos na ayos po. Ganun lamang ang ginawa namin ni Ate Elaine. Ng mga panahon na yon, nagkwentuhan lang kami. At nang dumating naman ang manggagamot, sinabihan ako nito na mag-ingat sa susunod at pinaalis na din kami. Ate, salamat po talaga. Ikaw talaga oo. Hindi ka ba titigil sa kakapasalamat sa akin? Wala naman po kasing katumbas ang ginawa niyong to eh. Kung di po dahil sa inyo at nung mabait na lalaki, baka kasama ko na po ngayon sila nanay at tatay. Ano ka ba? Hindi ko naman hahayaang mangyari yon. Oo, hindi tayo magkasama sa iisang bahay. Hindi rin tayo magkadugo. Pero sa tagal ng panahon, sobrang naging mahalaga ka na sa akin, Ron. At ganun din naman po ay sa akin ate. Sobrang swerte ko nga po na may kagaya niyo po na tumutulong sa akin eh. Yung mga pagkain na hindi ko pa po natitikman, kayo po nagbibigay sa akin. Ay nako, ikaw talaga. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo sa inyo eh. At saka, gusto ko din po na malaman nyo na sobrang mahalaga din po ay sa akin. Habang nag-uusap kami ng mga oras na yon, nakarinig ako ng taong humihingi ng tulong. Sa tingin ko ng mga panahon na yon, ay may humablot ng bag nito dahil sa paraan niya ng pagsigaw. Ate, naririnig niyo po ba yon? Ha? Ang alin, Ron? May matanda po na humihingi ng tulong eh. Ha? Saan? Wala naman ako naririnig ah. Pero ate, sigurado po ako na meron. Hala, hindi kayo napano ka na dahil sa tama mo sa ulo. Hindi yung ganun ate, meron talaga akong naririnig. Umiiyak nga po yung matanda eh. Ninakawan po yata siya ng bag. Saan banda? Wala nga akong marinig. Saglit lang po te. Mamaya na lang po, titignan ko lang po muna kung sino yun. Teka Ron, saan ka pupunta? Hoy, bakit dumugulit ang ulo mo? Hindi ko na pinansin pa ang pagtawag na yon ni Ate Elaine.
Hindi ko rin kasi maintindihan ang sarili ko. Bigla ko na lamang gustong tumulong. Kaya naman dali-dali akong tumakbo. At grabe ang pagtataka ko dahil bigla na lamang bumilis ang takbo ko. Hindi rin ako nakakaramdam ng pagod. Hala? Ano to? Kailan pa bumilis ang pagtakbo ko? Yun na lamang ang nasabi ko dahil sa hindi ko nga maintindihan ang mga nangyayari. At ilang segundo nga lang ang lumipas. Nakarating kagad ako sa palengke. Nakita ko doon ang isang matanda, umiiyak, at doon ko napagtanto na ang matanda pala na yon ay ang lola ni Ate Elaine. Pero walang pumapansin sa kanya. Luminga-linga naman ako sa paligid at pinakiramdaman ang paligid. At minsan pa nga't tumakbo ng kusa ang katawan ko. Maya-maya lang ay may nakita kong isang lalaki sa harapan na may dalang itim na bag at tumatakbo din ito. Pero laking gulat ko nang bigla ko na lamang siyang naabutan. Hoy! Tumigil ka! Nang sandaling yun, nagtaka din ako sa tapang ko. Tumigil naman ang magnanakaw. Dahil dead end na ang daanan, humarap ito sa akin at sinabi nito na wag akong magtatangka na makialam dahil wala naman daw akong magagawa. Kung yan ang tingin mo, sige yun ang paniwalaan mo. Pero ibalik mo na yung bag. Di ka ba naaawa sa matanda? Nagtatrabaho pa ng marangal para magkapera. Pero ikaw, nanakawin mo lang yun ng ganun-ganun lang. Hindi mo na lang inisip na baka may pamilya pa naghihintay sa kanya at ang laman ng bag na yan ay baka pambili nila ng bigas o ulam o di naman kaya ay gamot. Sinagot naman ng magnanakaw ang sinabi ko. Sinabi nito na wag akong makialam dahil wala daw akong alam. At kung gusto ko raw na hindi ako masaktan, lubayan ko na daw siya. Lulubayan lang kita kung ibabalik mo ang bag na yan. Maging patas ka naman. Ang laki-laki ng katawan mo. Pwede kang magtrabaho kung gusto mo magkapera. Hindi yung mangunguha ka ng bagay na hindi mo naman pag-aari. Dahil sa sinabi kong yun, nagalit na yata siya sa akin at may hinugot sa bulsa niya. At doon ko nakitang may dala pala itong maliit na kutsilyo. Sa pagkakataon na yon, binantaan niya ako at sinabi nitong kung hindi pa raw ako aalis, mapipilitan siya. Nasaktan ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Aalis lang ako rito kung ibabalik mo ang bag. Saka hindi ako natatakot sa'yo. Kaya mabuti pa, ibalik mo na yan. Mas lalong nainis ang magnanakaw dahil sa pamimilit ko sa kanya. Kaya naman, binitiwan niya ang bag at patakbo na lumapit sa akin. Akma na sana niya akong sasaksakin, pero mabilis ko yung naiwasan. Hoops! 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 Oh, ano? Ipatama mo naman! Pagkatapos kong sabihin yun, inatake niya pa ako. Pero laking gulat ko nang naiwasan ko ulit at tumalon ako sa pader na parang isang pusa. Ano to? Ano nangyayari sa akin? At isa pa nga, sinubukan ako nitong saksakin pero mabilis kong nahawakan ang kamay niya na may hawak na kutsilyo. Sunod nun ang hindi ko na makontrol na pagsipa sa paahan niya. Tumumba ito sa lupa. Nauna ang muka. Yan! Ang kulit mo kasi! Yan tuloy ang napala mo! Nawala ako sa focus ng sandaling yon dahil maaga akong nagyabang. Hindi ko inaasahang hihilahin niya ang mga paa ko at tumumba rin ako sa lupa. Ang tumama roon ng ulo ko. Kaya naman nagdugo ulit ito. Pero hindi pa siya doon natatapos dahil sinubukan niya akong saksakin. Pero dahil sa maliksi ang galaw ko, mabilis ko pa rin yun naiwasan. Kaya naman, ako naman ulit ang kumilos at nasipa ko siya sa maselang bahagi. Basag ang pula! Yan ang bagay sa'yo, nakakainis ka kasi. Pati matanda na walang kalaban-laban, pinagdanakawan mo na bag. Yari ka sa akin ngayon. Tumayo na ako ng mga oras na yon. Sunod nun, humanap ako ng pwedeng ipangtali sa kanya. Habang siya naman ay hawak pa rin ang maselang bahagi ng kanyang katawan at namimilipit sa sakit. Nang makahanap naman ako ng pantali, iginapos ko kagad siya
Sunod nun, kinuha ko na ang itim na bag na binitiwan niya kanina at hinila ko naman siya gamit ang tirang tali. At bumalik ako sa lugar kung saan ko nakita ang lola ni Ate Elaine at inabot ko sa kanya ang bag niya. Habang ang hila ko naman na magnanakaw ay binitiwan ko doon. Lola, ito na po ang bag niyo. Wala ka ba kinuha sa bag ka? Naku, hindi ko po pinakailaman yan. Kung paano ko po nakuha yan dito sa magnanakaw, ganun pa rin po yan. Siguraduhin mo lang. Dahil puputulin ko yung mga daliri ba? Wala po talaga akong kinuha dyan, Lola. Ako na nga po tumulong tapos pagbibintangan niyo pa po ako ng ganyan. Naninigurado lamang ako. Baka kasi kasama mo ang hayop na yan at kasabot mo siya. Baka nga nagkunwari ka lang na tumulong para makita ng iba na mabuti ka. Grabe naman po kayo sa akin, Lola. Ako na nga po itong tumulong. Ako pa po itong naging masama sa paningin po ninyo. Hindi grabe ang tawag doon. Nag-iingat lamang ako. Dahil alam ko na modus na mga basura na kagaya mo ang ganito. Ay, Diyos ka, makaalis na ka. Nagulat ako ng mga oras na yon. Imbis kasi na magpasalamat ang matanda. Ganun pa ang inasal nito. Minasama pa ang ginawa ko. Simpleng pagkamot na lang sa ulo ang ginawa ko. At hinila ko na lamang ulit ang magnanakaw at dinala sa barangay hall. Matapos nun, napag-isip-isip ko, nadadalaw na lamang ulit ako sa puntod nila nanay at tatay. Pero bago pa man ako makarating doon, nakita ko sa di kalayuan ang pusang tinulungan ko. Naglilinis pa nga ito ng katawan at nalaman ko na siya yon dahil sa kulay itim nitong balahibo na kumikintab at sa sugat nito. Hoy, Mingming! Akala ko hindi ka na nakaligtas nung kina Jeff eh. Kumusta ka na? Nilapitan ko ang pusa habang nagsasalita ako na para bang naiintindihan niya ang mga sinasabi ko. Maya-maya lang, dahan-dahan kong hinawakan ng ulo niya. Hindi naman ito umalis at tinitigan ako nito sa mata. Ayos, nakakatuwa ka naman. Sabi nila, malas ang pusang itim. Pero di ako naniniwala sa bagay na yun. Para kasi sa akin, walang malas sa mundo. Dahil nasa tao na rin yan. Wala naman talagang malas na pusa eh. Ang tunay na swerte o kamalasan ay hindi nakasalalay sa isang hayop, kundi sa mga desisyong ginagawa ng tao. Dahil sa huli, kayo rin mismo ang humuhubog sa sarili niyong kapalaran. Ha? Teka, sino yun? Dahil sa narinig ko, lumingon-lingon ako sa paligid at wala namang ibang taong naroon maliban sa akin. Nagtaka tuloy ako nang dahil doon. Nababaliw na ba ako? O epekto to ng pagkakabaon ng pako sa ulo ko? Bakit sobrang kakaiba ko yata ngayon? Una, ang bilis kong tumakbo, tapos ang liksi ko pa. Ang galing ko ding umilag. Tapos ngayon nakakarinig naman ako ng boses. Anong tingin mo, Muning? Baliw na ba ako? Siguro. Pero baka dahil yun sa kagat na ginawa ko sa'yo. Kasi nung araw na iniligtas mo ko, mamamatay ka na dapat nun eh. Kasi malalim ang inabot ng pako sa ulo mo. Tapos makalawang pa. Kaya wala ka na talagang ligtas dun. Tapos sa ulo pa, di ba? Kaya kinagat kita para mabuhay ka. Nanlaki ang mga mata ko nang narinig ko ulit ang boses na yon. Sunod naman nun, tinignan ko ulit ang pusa na naglilinis naman ng kanyang kamay. Nagulat ka ba? Ngayon ka lang ba nakarinig at nakakita ng pusang marunong magsalita? Pusa? Nagsasalitang pusa! Hindi totoo to! Pusa! Nagsasalita! Huy, ano ka ba? Oo, nagsasalita nga ako. Bakit parang hindi ka naman makapaniwala? Ganun ba ako kapangit para katakutan mo, ha? Totoo nga! Nagsasalita nga yung pusa! Dahil sa takot ko na mga oras na yon, hindi na ako nag-isip at tumakbo na lamang ako palabas ng kakahuyan habang sumisigaw.
Nasalubong ko naman si Ate Elaine at nagtataka ito kung bakit ako takot na takot. Hoy Ron, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Ate, may pusa doon sa kakahuyan. Oh, anong meron sa pusa at nagkakaganyan ka? Yung pusa kasi ate, nagsasalita eh. Ha? Oo, lahat naman ng pusa nagsasalita eh. Pero hindi naman katulad nating mga tao. Hindi niyo po ako naiintindihan eh. Yung boses niya po ay sa tao. Tapos yung paraan niya po ng pagsasalita sa tao din. Ano na naman ba yung pinagsasabi mo? Kailan pa nakapagsalita ang pusa na kagaya ng sa tao? Imposible yan. Teka nga, halika nga rito. Lumapit sa akin si Ate Elaine at inilapat niya ang mga palad niya sa noo ko. Nagtaka naman ako dahil doon. Ano po bang ginagawa niyo ate? Wala po akong sakit. Yung mga sinabi ko po kanina, totoo po lahat yun. Opo, alam ko mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko. Pero totoo talaga, maniwala kayo. Rinig na rinig ko po na nagsalita po yung pusa. Ano ka ba Ron? Imposibleng magsalita ang pusa. Siguro, naguguluhan ka lang ngayon. Baka epekto yan ang tama mo sa ulo. Hindi talaga ate. Ano ba yan? Paano ko ba ipapaliwanag na yung pusa ay nagsalita talaga? Wala kang dapat ipaliwanag sa akin. Kasi imposible talaga na magsalita ang pusa. Alam mo, gutom lang yan. Hindi po ate, totoo po talaga sinasabi ko. Hindi po ako magkakaganito kung di po totoo mga sinasabi ko. Maniwala kayo sa akin. Ay nako, gutom lang yan. Halika na nga, kumain na lang tayo. Halika, sumunod ka sa akin. Hindi na nga ako makapagsalita ng mga oras na yon dahil ayaw naman akong paniwalaan ni Ate Elaine. Kaya naman, minabuti ko na lamang na itikom ang bibig ko at sumunod na lamang sa kanya. O, anong gusto mong kainin? Sige, pumili ka na. Ako nang bahala. Kahit ano na lang po ate. O sige, sandali at ako nang pipili. Tumayo si Ate Elaine at kumuha na ng makakain namin. Nang matapos ay ibinigay niya sa akin ng isang pinggan ng kanin at isang mangkok ng munggo. O sige na, kumain ka na. Salamat po Ate Elaine. At saka nga po pala, ano po, bakit niyo po ako nilibre dito? Kasi narinig ko nangyari kanina. Salamat pala ha. Kasi tinulungan mo ang lola ko na makuha ang bag niya. Walang anuman po yun ate. Sa totoo lang po, hindi naman po kayo ang dapat na magpasalamat eh. Dapat po ang lola nyo. Pero hindi niya po ginawa yun eh. Tapos, pinagsungitan pa po niya ako. Hay nako, pagpasensyahan mo na sana ang lola ko. Ewan ko ba kung bakit ganun siya. Pero hayaan mo na, nandito naman ako eh. Ako na magpapasalamat sa'yo. Ayos lang po, wala na po sa akin yun. Salamat din po pala dito sa pagkain ha. Walang anuman Ron, sige na kumain ka na. Para makauwi na din ako. Siguradong hinahanap na naman ako ni Lola. Sige po ate, salamat po sa pagkain. Kumain na nga ako ng mga sandaling yon. Pero maya-maya lang ay tumigil si Ate Elaine sa pagkain. At may tinitignan ito sa likuran ko. Ate Elaine, bakit po? Ayos lang po ba kayo? Oo. Nasa likod mo yung lalaking sinasabi ko sa'yo. Ha? Saan po? Tumingin ako sa likuran ko at doon ko nakita ang isang maskuladong binata na maganda muka at nakasuot ito ng itim na sando at itim na salawal. Kumusta? Ikaw pala. Ayos lang kami. Ikaw, kumusta ka? Katulad pa rin ng dati. Guwapo at malakas pa rin. Napakahangin naman ito. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Ano naman ang sasabihin ko? Nananahimik nga ako dito, kumakain lang ako eh. Ganun ba? Narinig ko kasi na parang may sinabi ka na mahangin ako eh. May sinabi ba siyang ganun? Parang wala naman ako narinig eh. Hayaan mo na. Oo nga pala. Salamat ulit ha.
sa pagsasabi sa akin ng nangyari kay Aaron. Kung di mo siguro sinabi sa akin yon, baka kung ano na nangyari sa kanya. Naku, wala yun. Wag mo lang banggitin. Saka, huwag ka mag-alala sa kanya. May 9 na buhay naman yan kaso ngayon, 8 na lang. Nagamit na kasi niya yung isa Ano na naman pong kalokohan yung sinasabi nyo? Hindi naman ako pusa para magkaroon ako ng 9 na buhay. Ay naku, tama na nga yan. Ang mabuti pa, sabayan mo na lang kami kumain. Sagot ko na. Sige na, umupo ka na sa tabi ni Aaron. Ano ba gusto mong kainin? Kahit ano, basta isda. O sige, diyan ka lang ha. Kukuhanan lang kita. Nang sandaling yon, iniwan na kami saglit ni Ate Elaine, habang ako naman ay itinutuloy ko ang pagkain ko, nang hindi man lang lumilingon sa tao na nasa tabi ko. Bata, bakit mo naman ako iniwan kanina? Ha? Ano bang sinasabi nyo? Hindi ko nga kayo kilala Saka wala akong natatanda na nakausap ko kayo. Talaga bang wala ka matandaan? Oo. Gusto bang malaman kung saan mo ako nakita at nakausap? Ha? Hindi ko pa nga kayo nakakausap kahit kailan Kaya bakit ko pa aalamin? Ang gulo nyo palang kausap. Mababaliw po ako sa inyo Basta, kitain mo ako mamaya sa kakahuyan. Doon ko lilinawin sa'yo ang lahat. Gusto kong wala kang pagsasabihan sa sinasabi ko ngayon sa'yo. Hindi pa nga ako sumasang-ayon sa mga sinasabi nito, ay bigla na lamang siyang nawala. Lumingali nga pa nga ako sa paligid, pero hindi ko na siya nakita. Hanggang sa bumalik na si Ate Elaine. Teka, nasa na siya? Hindi ko nga po alam bigla na lang nawala Kanina lang nagsasalita pa siya rito Tapos nung tumingin lang ako dun saglit, pagtingin ko sa kanya wala na. Bigla na lang nawala Sa kaya napunta yun? Nandito na yung isda at kanin niya Ipabalot nyo na lang ate. Mamaya hahanapin ko na lang siya at ibibigay ko sa kanya yan. Sigurado ka ba? Oo, ako na lang bahala. O sige. Pero wag kang papaabot ng gabi sa daan ha. Hindi ko pa nasasabi sa ito. Pero nung mga araw na wala kang malay, dumami ang bilang ng mga biktima ng mga aswang dito. Nung una 5 tao lang, tapos naging 10, tapos nung nakaraan lang, 20 katao na. Mga bata, kahit matatanda, wala talaga silang pinipili. Sige ho, huwag niyo po akong alalahanin. Nag-iingat naman po ako palagi Kahit na Aaron, hindi natin alam kung anong kayang gawin ng mga aswang na yan ngayon. Kita mo naman kahit matagal silang nawala, sa ilang araw lang ang dami na kagad nilang nabiktima. Baka nga kahit sa tahanan ng Diyos, kaya na nilang pasukin. Kaya kahit nasa simbahan ka, humanap ka pa rin ng lugar na mapagtataguan mo. Yung ligtas. Oo ate, tatandaan ko po yung mga sinasabi nyo. Kayo rin po mag-iingat po kayo palagi. Oo naman. Gusto ko pang makapag-asawa no, kaya mag-iingat talaga ako. Kakaiba ka ngayon ate Parang iba po yata kayo kung magsalita ngayon Nababanggit nyo po tungkol sa pag-asawa. Siguro ho, meron po kayong crush Ano ka ba? Wala no? Ayaw pang aminin ni ate. Halata naman po sa inyo na may crush kayo Oh, ayan namumula ang mukha nyo Hala? Halatang halata ba? Opo ate, sobrang halata po. Para po kayong kamatis dahil namumula po ang pisngi nyo Hala, totoo ba yan? Sige na nga, aamin na nga ako sa'yo. Ang totoo niyan yung lalaki kanina. Nagustuhan ko siya sa unang tingin lang. Ang bait-bait niya kasi. Tapos ang gwapo pa. Opo, tama kayo, gwapo nga po siya. Pero, mabait? Parang hindi naman po Ano ka ba? Ang bait-bait kaya niya. Iba po ang pakiramdam ko sa kanya ate. Ano naman ang nararamdaman mo sa kanya? Ano po kasi, bago ko pa man masabi ang nangyari kanina, naisip kong baka may mahalagang sasabihin ang lalaking nakausap namin. Kaya naman, hindi ko na itinuloy ang sasabihin ko. Ano yun? Bakit tumigil ka? Wala ate.
Huwag niyo na pong pansinin ang mga sinabi ko. Sigurado ka? Opo ate. Sa palagay ko okay naman po yung lalaking yun. Tama po kayo, mabait nga siya. O bakit bigla yata nagbago ang isip mo? Wala po ate. Naisip ko lang po na tama po talaga kayo. Mabait po talaga siya. Ganun ba? Sa palagay mo ba, pwede ba niya akong magustuhan? Aba oo naman, ang ganda-ganda niyo po eh. Talaga? Hindi ka ba nagsisinungaling dyan sa mga sinasabi mo? Hindi po ate, totoo po ang mga sinasabi ko. Ay, te, tapos na po akong kumain. Mamaya na lang po ulit. May pupuntahan lang po ako saglit. Salamat po ah. Teka, saan ka ba pupunta? Sa puntod po nila nanay. Gusto ko lang po silang dalawin. Ah, ganun ba? O sige, basta't wag kang papaabot ng gabi ha. Dahil masyadong delikado ngayon. Opo ate, salamat po sa pag-aalala nyo. Nang sandaling yon ay naglakad na ako. Pero bago pa man ako makalayo sa karinderya, isang humaharurot na kotse ang nakabangga sa akin. Nagdilim ang paningin ko at nakaramdam ako ng pagkahilo. At hirap ko ding idilat ang mga mata ko. Pero ang alam ko ng mga sandaling yon ay nakabulagta na ako sa lupa habang naririnig ko ang boses ni Ate Elaine. Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Pakiusap! Ngunit ni isa, wala akong naramdaman na lumapit sa amin para sana tulungan ako. Kaya naman, napahagulgol na lamang si Ate Elaine. Sorry po. Ngunit ni isa, wala akong naramdaman na lumapit sa amin para sana tulungan ako. Kaya naman, ang paghagulgol na lamang ni Ate Elaine ang mga huli kong narinig. Akala ko noon, Sir Blair, ay talagang mamamatay na ako dahil ramdam ko din ng sandaling yon ang napakaraming bali sa katawan ko. Pero laking gulat ko nang bigla kong nakayanang umupo na para bang walang nangyari. Ron! Diyos ko! Ayos ka lang ba? Hindi ko po alam ate. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko eh. Pakiramdam ko may masakit. Pero parang ayos lang ako. Anong ibig mong sabihin? Wala bang nabali sa mga buto mo? Meron po yata ate. Tapos yung braso ko po parang mag-iba ng posisyon yung buto eh. Ito ate oh. Tignan nyo. Matapos kong sabihin yon, itinaas ko ang braso ko at sa gitna ng maraming tao, inayos ko ang buto ko na para bang hindi ako nasasaktan. Naglalago tukan pa nga. Nagulat ang lahat sa ginawa kong yon. Ganon din si Ate Elaine. Maya-maya lang tumayo ako at inunat-unat ko ang katawan ko. Rinig na rinig naman ng iba ang paglagutok ng buto ko. Sige po ate, ayos lang po pala ako. Huwag niyo na po akong alalahanin. Sige o, aalis na po ako. Ha? Sige Ron. Ingat ka. Naglakad na ulit ako ng sandaling yon at naiwan naman ang mga taong gulat na gulat dahil sa mga ginawa ko. Hindi ko naman sila pinansin at naglakad na lang ako patungong kakayahan. Ha! Akala ko hindi ka na darating eh. Hindi ko naman po alam kung ano pong kailangan niyo sa akin eh. Pero hindi po ako bastos ha. Kaya pumunta pa rin po ako dito. Ganun ba? Ano po bang gusto niyo sa akin? Gusto ko lang na malaman mo na ingatan mo ang bawat bilang ng buhay mo. Ho? Ano po bang ibig niyo sabihin sa mga buhay-buhay po na yan? Naguguluhan po kasi ako sa inyo eh. Hindi ko kayo maintindihan. Kasi iba ako. Hindi ako kagaya nyo. Alam mo, sa totoo lang, nagkita tayo eh. Pero kanina tinakbuhan mo ako. Kaya gumawa ko ng paraan para maibalik kita rito. Ano po bang ibig niyo sabihin? Kanina sa karinderya ko nga lang po kayo nakausap eh. Saka ngayon. Hindi ba pamilyar sa'yo ang boses ko? Nang itanong niya ang bagay na yon, doon ko napagtanto na meron nga itong kaboses. At nang maalala kung ano yon, sorry po. Nang itanong niya ang bagay na yon, doon ko napagtanto na meron nga itong kaboses. At nang maalala ko kung ano yon, natakot ako.
at aatras na sana ako pero bigla na lamang akong hindi nakagalaw. Ano pong ginawa niyo sa akin? Ba't di po ako makagalaw? Huminahon ka lang, bata. Hindi naman kita sasaktan eh. Kakampi mo ko. At isa pa, hindi na ako magpapasalamat sa'yo sa pagliligtas mo sa akin sa dati mong kaibigan. Dahil patas sa tayo ngayon. Iniligtas mo ko at iniligtas din kita. May pasobra pa. Ano po bang pinagsasabi niyo? Makinig ka na muna sa akin, bata. Ako si Nigo. Isa akong engkantadong pusa. Ako nangangalaga sa gubat na to. Gusto ko lang na malaman mo, ang dugo mo at ang laway ko ay iisa na. Ano po bang pinagsasabi niyo? Wala akong maintindihan eh. Wala akong pakialam kung hindi mo ako maintindihan. Ang gusto ko lang ay makinig ka. Dahil nasa dugo mo ang laway ko, magkakaroon ka ng siyam na buhay na katulad ng mga pusa. At ang liksi at galing namin sa pag-iwas ay nakuha mo. Hindi lamang yon, dahil meron ka pang ibang kakayahan na magagawa. Ewan, wala pa rin ako maintindihan. Ang hina naman pala ng kukote mo. Pambihira ka. Hindi naman po sa ganun. Ang ibig ko lang po sabihin ano pong ibig sabihin ng mga sinasabi niyo? Imposible po kasi yan eh. Sinabi ko na nga ang mga bagay na dapat mo sabihin. At isa pa, wag na wag mo akong sisingilin sa pagliligtas mo sa akin, ha? Dahil tulad na sinabi ko kanina, naligtas mo man ako, niligtas ko naman ang buhay mo. At isa pa, wag mong ipapaalam sa iba ang mga nalaman mo ngayon. Ibig sabihin, totoong ikaw yung pusa? Ako nga sabi, napakulit mo naman. Ay nako, bakit ikaw pa kasi ang una kong binigyan ng kagat eh? Ay, nakakairita. Wala naman akong sinabing kagatin mo ko eh. At hindi ko din ginusto na mapunta sa akin kung ano man yung kakayang sinasabi mo. Makinig ka sa akin mabuti. Ikaw ang nagligtas sa akin at bilang mga engkantado kailangan naming ibalik ang kabutihang pinakita sa amin. Tapos nag-agaw buhay ka pa. Kaya napilitan akong ilagay sa iyo ang laway ko. Yan sa dugo mo. Kaya naman mabilis kang tumakbo. Tapos maliksi ka. At lahat ng kayang gawin ng mga pusa nagagawa mo. May siyam na buhay ka na rin. Pero 8 na lang yun ngayon. Dahil namatay ka na nung hampasin ka ng kaibigan mo sa ulo. Naiintindihan mo? Hala, bale, 7 na lang pala ang buhay ko. Bakit? Ano ba nangyari? Kasi habang papunta ako rito, nasagasaan ako ng kotse. Tinamaan ka ng lintik. Ay, Diyos ko, Ginoo ko. Ingatan mo mga buhay mo. Dahil oras na maubos yan, wala na. Finish na. Hindi ka na mabubuhay pa. Sige, iingatan ko na. Saka, pwede bang hayaan mo na akong maagalaw? Hindi na ako aalis at makikinig na lang ako sa'yo. Ayos na muna yan sa ngayon para sigurado. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Kaya ganyan ka na lang muna. Dahil marami pa tayong pag-uusapan. Madami? Kung ganun ano yun? Alam ko naman na lahat kayong mga tao rito ay naniniwala sa aswang. Pero may bagay tayong hindi alam tungkol sa kanila. Anong ibig niyo sabihin? Walang pinuno ang mga aswang na alok. Ano? Alok? Oo, alok. Alam mo mga aswang. Pero hindi mo alam kung saan sila nabibilang. Dahil hindi talaga namin alam kung anong klaseng aswang ang mga ano ba yun? Basta, ang alam lang po namin, mga wala silang puso't kaluluwa. Kahit anong uri pa ng mga aswang yan. Dahil wala naman silang pinagkakaiba. Lahat sila mga demonyo. Uy, mukha yatang malalim ang pinaguhugutan mo ah. Dahil sila ang pumatay sa mga magulang ko. Wala silang awa. Inalisan nila ako ng karapatang madama ang pagmamahal ng isang magulang. Ngayon naiintindihan ko na. Pasensya ka na. Nang mga sandaling yon, bumungos na ng gusto ang luha ko. Hindi ko na kasi kaya pang tiisin ang bagay na matagal ko nang dinaramdam. Dagdag pa, ang pakiramdam ng pangungulila ko sa magulang. Dahil sa nangyaring yon,
Inalis na ng engkantado ang mahikang binalot niya sa katawan ko. Kasabay nun ay ang pagyakap niya sa akin. Ayos lang yan. Ibuhos mo na lamang ang lahat ng saba ng loob mo sa mga aswang. Alam kong matatag ka. Ramdam ko yun sa pagkatao mo. Hindi ka aabot sa ganitong kalagayan kung hindi ka matatag. Pero ano po bang dahilan niyo? Bakit niyo po ako kinakausap? Para malaman ko ang dahilan mo, sa ako na lamang sasabihin sa'yo kapag handa ka na. Bakit niyo pa ako binibitin? Handa na ako ngayon. Kaya ngayon mo na sabihin. Hindi ka pa handa. Ramdam ko yun. Handa na nga eh. Mahalaga ang mga bagay na sasabihin ko sa'yo. Kaya hindi dapat ginagawang biro. Bago ko nga pala makalimutan, ano nga pala ulit ang pangalan mo? Aaron. Aaron ang pangalan ko. Pero kung gusto mo, tawagin mo na lamang akong Ron. O sige, Ron. Kung gusto mo malaman ng lahat, dapat maging handa ka. Dahil sa dugo mo na dumadaloy ang laway ko, ikaw na ang may kakayahang tumalo sa mga aswang na alok. Ibig niyo po bang sabihin, sa akin nakasalalay ang buhay ng mga tao rito? Tumpak! Hindi naman dapat ikaw ang taong pipiliin ko eh. Pero dahil mabuti ang pinakita mo at ibinuwis mo ang buhay mo para sa akin, mas minabuti ko nang mapasayo ang kapangyarihan na meron ng laway ko. Sa palagay niyo ba kakayanin ko sila? Oo naman. Siguradong sigurado ako dun. Kayang-kaya mo talaga sila. Pero dapat tulungan mo rin ang sarili mo. Pero paano? Kailangan mong ingatan ang 7 buhay na natitira sa'yo. Dahil yan ang pinakamalakas mong sandata. Ang hindi mamamatay sa laban. Kailangan ko ba silang labanan kagad? Nasa sa'yo yun. Kung kaya mo naman, edi gawin mo. Naiintindihan ko na ngayon. O siya, pwede ka nang umalis. Mag-iingat ka. Malapit na ding magdilim. Tumango na lamang ako sa mga sunod niyang sinabi at maglalakad na sana ako paalis. Ngunit tinawag ako ulit nito at lumingon naman ako. Ihanda mo ang sarili mo. At gusto kong maging matatag ka. Dahil puso ang kalaban mo. Hindi ko man masyado maintindihan noon ang mga huli niyang sinabi. Ngumiti na lamang ako at tumungo. Sunod naman nun ay tumalikod na ako at mabilis na naglakad. Paglabas ko naman ng kakahuyan, napansin ko ang gulo sa baryo. Dahil ang tatay kasi ni Jeff ay nagwawala. Mga siraulo kayo ah! Ilabas niyo ang anak ko! Lantik yan! Hindi pa rin nagsasahin sa bahay! Ano ba naman yan, Manuel? Kung magkahanap ka ng anak, huwag mong idamay ang mga kababaryo mo. Nananahimik ang mga tao rito. Ilabas niyo siya! Wala akong pakialam sa mga sasabihin niyo. Basta ilabas niyo, lintik na batang yon. Asang basiling? Alam kong malapit siya sa walang kwentang pulubing araw na yun eh. Sigurado ako, alam niya kung nasan si Jeff. Ano bang pinagsasabi niyo, Mang Manuel? Matagal na pong hindi nag-uusap yang si Jeff at si Aaron. Kaya bakit si Aaron na naman po ang sinisisi niyo sa pagiging pabayaan yung tatay? Ano ka mo? Sino tinawag mong pabaya, ha? Ako? Halika nga rito. Nagsigawan ang mga tao nang makita nilang hinawakan ni Mang Manuel si Ate Elaine sa braso. Habang ako naman ay natakot sa pwedeng mangyari dahil sa tagal naming magkaibigan ni Jeff, pati ang ugali ng tatay niya, alam ko na rin. Mang Manuel, ano po ba nangyayari sa inyo? Lintik kang basura ka. Lumabas ka ring hinayupak ka. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Jeff? Ano pong malay ko kay Jeff? Hindi na po kami nag-uusap at hindi na rin po kami nagkikita. Kaya bakit sa akin niyo po hinahanap ang anak niyo? Nagsisinungaling ka pa. Ikaw lang tong kaibigan ni Jeff eh. Oo, tama ho kayo. Ako lang ang kaibigan niya. Pero noon po yun. Dahil tinapos na po niya ang pagkakaibigan namin. At sumama na po siya sa iba. Huwag mo akong ginagawang tanga ha. Baka gusto mong pilipitin ko yung leg mo.
Hindi po ako natatakot dyan sa pananakot nyo sa akin. Ba't matigas ka? Lintik na to. Halika nga rito. Sige, subukan niyo po saktan si Aaron. At makikita niyo kung gaano kademonyita ang ugali ko. Ano ba, Elaine? Bakit ka ba nakikialam? Hayaan mo nga siyang saktan yan. Sino ba yan sa'yo? At ipinagtatanggol mo pa? Hindi niyo ako naiintindihan, Le. Mahalaga sa akin si Aaron dahil nakikita ko sa kanya ang kapatid ko. Kaya pwede ba bawas-bawasan niyo naman ang kagaspangan ng ugali niyo sa kanya at magkaroon naman kayo ng malasakit. Hindi nakapagsalita ang matanda nang sabihin ni Ate Elaine ang mga bagay na yon, habang si Mang Manuel naman ay lumapit sa akin at inambahan ako ng sampal. Sige Mang Manuel, ituloy niyo po. Gawin niyo po sa akin ang ginagawa niyong pananakit sa anak niyo. Ipakita niyo po sa lahat kung gaano po kayo kawalang kwentang ama. Bakit? Anong alam mo sa pagpapalaki, ha? Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang perwisyo ng batang yun sa akin. Perwisyo? Perwisyo po ang tawag niyo sa anak niyo? Oh, ganun na nga. Dahil nang dumating yun sa buhay ko, siya naman pagkabatay ng nanay niya. Kaya perwisyo siya. Wala siyang kwenta. Nang sabihin yun ni Mang Manuel, doon ko naman nakita si Jeff. Nakatayo ito at naiiyak. Pero bago ko man siya tawagin, ay nakatakbo na ito palayo. Kaya naman, tumingin ako ng masama kay Mang Manuel. Nakita niyo na? Nakita niyo na kung paano niyo po nasaktan ang damdamin ng anak niyo? Paano kayo natatawag na tatay? Kung ganyan naman ang pag-uugali ninyo. Sabi ko sa iyong pulubi ka, manahimik ka! Dahil wala kang alam! Sabihin na po natin wala akong alam sa kung ano man ang pinagdadaanan ninyo. Pero hindi niyo po dapat isisi sa anak niyo ang pagkamatay ng asawa ninyo. Dahil hindi po kasalanan ni Jeff na dumating siya sa mundo. Plano po lahat yun ng Diyos. Kaya wala po kayong karapatan para manisin ng tao na para bang hindi nanggaling sa laman at dugo nyo. At tulad nyo po, tao rin si Jeff na may nararamdaman, marunong masaktan. Hindi lang po sa pisikal. Dahil pati po damdamin niya nagdurusa. Dahil sa paulit-ulit niyo pong pagsasabi na siya ang may kasalanan sa lahat. Gamitin niyo po ang kukote niyo, Mang Manuel. At huwag niyo pong hayaang malunod kayo sa alak. Dahil sa tuwing naglalasing kayo, si Jeff po ang nagdurusa. Dahil sa mga sinabi ko, lahat ng tao noon ay nanahimik. Lalong-lalo na si Mang Manuel na natulala at natauhan sa mga sinabi ko. Pero hindi ko na siya noon pinansin at hinabol ko na lamang ang dati kong kaibigan na si Jeff dahil nag-aalala rin ako para sa kanya, lalo na't madilim na ng mga oras na yon. Jeff! Jeff, sandali lang! Jeff! Lubayan mo ako, Ron! Hindi kita kailangan! Alam kong kailangan mo ako, Jeff. Nandito ako. Sabihin mo sa akin ang lahat ng sama ng loob mo. Hindi na, Ron! Dahil ang sama ng loob ko na to, hindi basta-basta nawawala. Lalo na ang galit ko. Dahil ang galit na nararamdaman ko ay parang alon. Hindi natatapos! Pero Jeff, masama magtanim ng galit. Masama? Sinong masama sa amin ng taong yun? Hindi ba't siya? Kaya umalis ka na, Aaron. Hindi ko kailangan ng basura sa paligid ko. Alis! Alis na! Nang sandaling yun ay nagmatigas ako. Pinilit ko na lapitan siya. Pero nang ilang hakbang na lamang ang layo ko sa kanya, may maitim na nilalang ang lumapit sa kanya. Para itong ahas na usok na pumulupot sa katawan ni Jeff. Maya-maya lang ay pumasok ang maitim na usok sa bibig nito at nang matapos yun, bigla ring nawala si Jeff na parang bula. Jeff! Jeff! Jeff, sumagot ka! Nasaan ka, Jeff? Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon nang bigla na lamang nawala ang dati kong matalik na kaibigan. Para akong mahihilo na hindi ko maintindihan nang dahil lamang sa pag-aalala.
Ito na nga ba ang sinasabi ko sa'yo, Ron eh. Nag-uumpisa na ang pinakamahirap na bahagi ng laban mo. Ano ba naman yan? Biglaan na lamang sumusulpot. Alam ko kasing mangyayari to. Kaya agad ako sumunod sa'yo. Ano? Alam mo mangyayari to? Bakit di mo sinabi sa akin? Hindi mo mababago ang kapalaran ng isang tao, Ron. Kahit nasabihin ko pa sa iyo yun. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, binalot na ng kasamaan ang puso ng dati mong kaibigan. Hindi mo yun makikita at hindi mo din yun mararamdaman. Pero ang mga kampo ng dilim, sila ang mas nasisiyahan sa bagay na yun. Dahil lumalakas sila. At sa tingin ko rin, Ron, ang kaibigan mo ang pinili ng mga alok para maging sandata. Anong ibig niyo sabihin? Na si Jeff ang isa sa mga kakalabanin ko? Alam mo naman pala, tinatanong mo pa. Ay nako, mga tao nga naman. O siya, aalis na ako. Maganda ka. Dahil ang ginawa nilang pagkuha sa dati mong kaibigan ay isang hudyat ng malaking pagdanak ng dugo. Kung ganun, anong gagawin ko? Maganda ka na. Hala, sige, diyan ka na muna. Nagugutom na ako. Hahanap lang muna ako na makakain. Teka! Huwag na muna kayong umalis. Dinala ko po yung isda na ipinabalot ni Ate Elaine kanina oh. Ito na lang kainin nyo. Gusto ko pa po kasi kayong makausap eh. Gusto kong maging handa ako sa lahat ng pwedeng mangyari. Ayos ka pala, Ron ah. Ay, o sige. Akin na ang isda. Magtanong ka sa akin ng mga bagay na gusto mong malaman. Sige, sasagutin ko lahat. Iniabot ko na nga ang isda na pinabalot kanina ni Ate Elaine. Matapos nun, huminga ako ng malalim at lumapit ako ng gusto sa kanya. May pag-asa pa bang maibalik ko sa dati si Jeff? Nang itanong ko ang bagay na yun, iniangat ng engkantado ang ulo niya at tinitigan ako ng gusto nito. Dahil doon, nakaramdam ako ng kaba. Hindi ako sigurado sa bagay na yan. Dahil wala pang taong naging alok na naibalik pa sa dati. Lalo na kung binalot na ng gusto ng kadiliman ang puso nito. Pero baka mayroon pang paraan. Hindi ko po kasi kaya na makita ang kaibigan ko na maging halimaw eh. Kaya tulungan niyo naman ako. Pasensya na, Ron. Pero kahit gusto pa kitang tulungan, wala akong magagawa. Dahil hindi na yung sakop ng kapangyarihan ko. Pero paano si Jeff? Ibig sabihin po ba nun eh, papatayin na din siya ng mga tao? Dahil isa na siya sa mga aswang na alok. Sigurado na ang bagay na yon, Ron. Tepok talaga siya. Hindi pa pwede yun. Kailangan may gawin tayo. Hindi pa pwedeng mamatay ang kaibigan ko. Hindi ko alam kung may magagawa ko. Pero sige, dahil makulit ka, susubukan natin na magkasama. Pero, pwedeng maging sanhiyo ng kamatayan mo. Kaya pag-isipan mo ng mabuti ang gusto mo mangyari. Dahil sa sinabing yun ng engkantado, natahimik ako. Dahil natatakot din akong mamatay. Pero hindi ba meron pa akong 7 buhay? Meron kang ang katangian ng pusa. Pero hindi sapat yun. Dahil sisip-sipin ito ang lahat ng meron ka. Sapagkat ang bagay na gusto mong maayos ay ang kaibigan mo na ngayon ay may sumpa. At isa na ring alok. Ang ibig sabihin lang po ba nun? Mamamatay ako pero kapalit po nun, mababalik naman sa dati si Jeff? Oo. Yun na lamang ang meron tayo ngayon. Ngayon magdesisyon ka na. Susugal ka ba o hindi? Kaya mo ba na magpaubaya para sa isang buhay na hindi ka na pinahahalagahan ngayon? Parang tumigil ang mundo ko ng mga sandaling yon. Mahalaga talaga kasi sa akin ang kaibigan ko si Jeff. Kahit na nagawa pa ako nitong saktan. Pero kahit na ganun, buhay pa rin laban sa pagkakaibigan na nakataya. Kaya naman pumikit ako sa kalagitnaan ng dilim. At doon ko mas inisip ng maayos ang lahat. At nang magmulat naman ako muli, wala na roon ang pusang engkantado. Siguro, mas okay na mamatay na lang ako. Para makasama ko na sina nanay at tatay. At least,
Kahit naman na mamatay ako sa ganitong edad, may nagawa pa rin ako mabuti. Hintayin mo ako ron. Ibabalik kita sa dati. Habang kinakausap ko ang sarili ko ng mga sandaling yon, narinig ko naman ang maraming sigaw ng mga tao. Kaya biglang naging alerto ang katawan ko. At mabibilis ang takbo kong sinundan ang ingay. Pagdating ko doon, nadatnan ko na lamang ang kaibigan kong si Jeff na hindi ko na makilala pa dahil sa nakakatakot nitong itsura. Sa pang-ibaba kasi nitong katawan ay wala na itong paa. Usok na itim na lamang na korting buntot ng ahas ang naroon. At sa bandang pang-itaas naman ito ay naglalabasan ng ugat niya sa katawan habang sakal-sakal naman niya sa isang kamay ang kanyang ama. Ay! Bitiwan mo ako! Halimaw ka! Bitiwan mo ako! Walang kwenta lang ang tawag mo sa akin noon, hindi ba? Pero ngayon, halimaw na! Ang bilis naman yatang magbago ng isip mo. Hindi mo na ba ako bakilala ngayon? Ano ba pinagsasabi mo? Hindi kita kilala! Kaya bitiwan mo ako! Halimaw ka! Kung di mo ko nakikilala, pues magpapakilala ako sa'yo. Ibinato ni Jeff ang tatay nito at mabilis siyang lumapit doon. Hindi naman ako nagpauli at mabilis din ang takbo ko na lumapit sa kanila at itinulak ko si Jeff. Jeff! Itigil mo na to! Huwag mo saktan ang tatay mo! Huwag saktan? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin ang mga latay na iniiwan niya? At masasakit na salitang binibitiwan niya sa tuwing sa akin niya binubuntong ang lahat ng galit niya. Wala kang alam doon, Ron. Wala akong alam. Oo, siguro nga wala akong alam sa bagay na yon. Pero tatay mo pa rin siya, Jeff. Sana wag mong gawin sa kanya ang bagay na to. Sige, nandun na tayo sa parting nasasaktan kanya ng paulit-ulit. Pero sana naman, matuto ka magpatawad. Mahal ka ng tatay mo. Hindi niya lang alam kung paano yun ipapakita sa'yo. Mahal? Buwisit na pagmamahal na yan. At napakasakit. Sumobra naman yata yan sa pagpaparamdam ng pagmamahal. At kahit suntok, sipa, palo, nagagawa na niya. At isa pa, hindi ko magagawang patawarin ang taong nagpahirap sa akin mula nang maisilang ako sa impyernong mundong ito. Kaya kung ayaw madamay lahat ng mga tao dito sa galit na nararamdaman ko, tumahimik ka na lang at huwag kang makialam. Hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. Kaya hindi mo alam ang pakiramdam na palagi na lamang binubugbog. Kahit na sa maliit na dahilan lang. Kaya huwag ka nang makialam. Lalo na't hindi mo pa naman naranasan ang lahat ng bagay na naranasan ko sa kanya. Pero Jeff, bali-baligtarin mo man ang mundo, tatay mo pa rin siya. Huwag mo siya saktan, pakiusap. Alam ko na may natitira pang kabutihan dyan sa puso mo. Hindi nagsalita si Jeff ng sandaling yon. Sa halip, tumingin lang ito kay Mang Manuel na pinipilit tumayo at humarap kay Jeff. Nasaan yung aswang na alok? Jeff? Jeff anak? Ikaw nga ba talaga yan? Oo. Ako nga. Ako si Jeff na halos mapatay mo na sa bugbog. Nakikilala mo na ba ako? Patawarin mo ko, anak. Patawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Hindi ko sinasadyan lantang yun. Masyado lamang akong nasaktan sa pagkawala ng nanay mo nang maisilang ka. Kaya sana, anak, bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Patawarin? Nagpapatawa ka ba? Ginagawa mo lang ngayon ang bagay na yan dahil alam mong kayang-kaya na kitang patayin. Ipapadama ko sa'yo ngayon
Ang sakit na ipinaranas mo sa akin dati! Hindi anak, hindi ganun yun. Napagtanto ko ng lahat. Matapos akong pagsabihan ni Aaron. Oo anak, sobrang laki talaga ng pagkakamali at kasalanan ko sa'yo. Pinagsisisihan ko na yun ngayon. Kaya pakiusap, isang pagkakataon na lang. Hayaan mo kung makabawi sa'yo. Jeff, pakinggan mo ang tatay mo. Alam kong hindi ikaw yan. Alam kong hindi ikaw ang Jeff na nakikita ko ngayon. Dahil ang nakilala kong Jeff masayahin, mabait at mapagkumbaba. Yun ang Jeff na kaibigan ko. Kaya sana bumalik ka na. Nang sandaling yon, Sir Blair, nakita ko na lamang na biglang lumuha ang halimaw na nasa harapan namin. Akala ko nga ng sandaling yon ay napagtanto na rin ni Jeff ang lahat ng bagay na sinabi ko. Pero nagkamali ako dahil muli niyang sinakal si Mang Manuel. Ang masayahin, mabait at magpakumbabang Jeff na nakilala nyo ay wala na. Ang Jeff ngayon na nakikita nyo ay hindi na nagpapapi. Mamatay ka na. Mamatay ka na! Wala akong kwenta ka ba? Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na naman itong ibinalibag ang tatay niya. Kaya wala na akong nagawa pa ng pagkakataon na yon, kung hindi ang labanan siya. Patawarin mo ako, Jeff, pero kailangan kong gawin to. Tama ka. Wala nga ako sa kalagayan mo at kahit siguro ako nang nasa kalagayan mo, baka hindi ko rin magawang patawarin ang tatay ko. Pero siya pa rin na nagpalaki at nag-aruga sa akin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya hindi ko hahayaang dungisan mo mga kamay mo para lamang makapagiganti ka. Dapat alam mo ang tama at huwag ka magpapadala sa galit ng puso mo. Ngayon gagawin ko ang lahat. Maibalik ka lang sa dati. Ibabalik ko ang Jeff na nakilala ko. Bakit? Ano ba magagawa ng isang tulad mo basura? Kilitiin ako? Mamasura. O di kaya ay manlimos ka na lamang? Basura man ako ngayon sa paningin mo, pero para sa akin, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Dahil ikaw pa rin na matalik kong kaibigan na minsang nagmalasakit sa akin. Kaya itaga mo sa bato, ibabalik talaga kita sa dati. Kahit kamatayan ko pa, ang maging kapalit nun. Huwag ka na magdrama! Hindi bagay sa'yo. At mas lalong hindi mo ako mapapaawa sa mga bagay na yan. Kaya kung gusto mo akong pigilan, gawin mo na lang. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Papatayin din kita. Kasama ng walang kwentang taong yan! Mabilis ang mga galaw ni Jeff na sumugod sa akin. Naglabasan ang matatalim nitong mga kuko at nagawa niya akong magilitan sa leeg. Kaya naman nandilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Pero dinig na dinig ko pa rin ang mga sinasabi nito. Yan ang napapala ng mga pakailamero! Si Ron, ikaw, ang basurang kagaya mo, ay mananatilang basura habang buhay. Walang makakapigil sa lahat ng gusto ko ngayon! Nang matapos niyang sabihin yon, naramdaman ko ang mabagal niyang pag-alis. Pero tulad ng inaasahan ko, tatayo ulit ako dahil sa kapangyarihan na dumadaloy sa dugo ko at naghilom nga ang mga sugat na meron ako sa leeg. Nagkakamali ka, Jeff. Dahil kahit ilang beses mo pa akong mapatay ngayon, babangon at babangon ako ulit para pigilan lang ang kasamaan na bumabalot sa'yo ngayon. Paano nakakatayo ka pa? Ginilitan na kita sa lega! Nagulat ka ba? Hindi lang naman kasi ikaw ang may kakaibang kakayahan ngayon. Kung ang sa'yo ay kasamaan, ang sa'kin naman ay kabutihan. Nakita kong nagkuyom na mga kamao si Jeff, pero hindi ko yung pinansin at hinintay ko na lamang ang mga sunod na pag-atake niya. At hindi nga nagtagal, mabilis ulit itong lumapit sa akin at sinubukan niyang gilitan ulit ako sa leeg.
Pero mabilis ko yung naiwasan. Nakatalon ako na mataas at napunta ko sa likuran niya at binigyan ko naman siya ng malakas na suntok sa likuran dahilan ng pamimilipit nito sa sakit. Paano ngang isang katulad mo ay nagkaroon ng ganitong kapangyarihan? Napaka-imposible nito! Imposible? Walang imposible, Jeff. Lalong-lalo na ako mabuti kang tao. At gusto bang malaman kung paano ako nagkaroon ng ganitong kakayahan, ha? Naalala mo ba nung araw? Nananakit ka ng pusa? Ang nilalang na yun ang nagbigay sa akin ng ganitong kakayahan. Gusto kong malaman mo na isa siyang engkantado na napilitang bigyan ako ng ganitong kapangyarihan. Pero hindi siya nagkamali sa akin. Dahil sisiguraduhin ko sa pagkakataon na to, ibabalik talaga kita sa dati. Yun pala nangyari. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit nabuhay ka pa matapos bumaon sa ulo mo ang dalawang makalawang na pako. Taong pusa ka na pala. Pero huwag kang magsaya. Dahil kahit ang pusang may siyam na buhay ay namamatay pa rin. Paano ka pa kaya? Matapos niyang sabihin ang mga bagay na yon, mabilis niya ulit akong sinugod. At sa pagkakataong yon, mas mabilis na din ang mga kilos niya. At dalawang magkasunod niya ako nasaksak ng matatalim niyang mga kuko. Kaya dahil doon, 5 buhay na ang nawala sa akin. At nang sandaling yon, bigla na lamang sumulpot sa kung saan ang pusang engkantado. Ron! May 4 na buhay ka na lang! Mag-ingat ka! At sino naman ang maitim na yan? Hoy, aswang na mukhang ahas! Hindi ako maitim, ha? Kayo manggi to, no? Kayo manggi! Ano ba, magseryoso ko nga? Hindi biro ang lakas niya. Eh, siya nag-umpisa eh. Ay, manahimik kayo! Naiinis ako sa inyo! Bakit ba nandito yan? Gusto rin ba niyang mamatay? Hindi, no? Ayoko pang mamatay, no? Nandito ako para bigyan lang ng paalala tong bugwit ka to. Sige na! Tuloy niyo ng laban niyo. Pasensya na sa storbo, ha? Bye-bye! Simpleng pagkamot na lamang sa ulo ang nagawa ko ng sandaling yon. Dahil bigla na lamang nawala ang pusang engkantado. Dahil doon nawala ako sa focus. Kaya naman, nakagawa ng paraan ang aswang na si Jeff para masaksak ako sa dibdib. Siguro naman ngayon, mamamatay ka na. Hindi ko na kasi mabilang kung ilang beses na kita napatay. Nang sandaling yun, Sir Blair, mas binaon niya pa ang mga kamay niya. At sa unang pagkakataon, mas naramdaman ko ang sakit. At muli nga'y tumumba ko sa lupa. Pero ang kaibahan ay hindi ako pumikit at nakita ko kung paano itong umalis sa kinahihigian ko habang malakas na tumatawa. Ang basura ay mananatiling basura. Nang pagkakataon na yun, Sir Blair, mas naintindihan ko na ang gustong maiparating ng engkantadong pusa. Dahil ng mga oras na yun, mas matagal ang paghilom ng sugat ko at hindi ako kagad nakatayo. Dahil doon, nakakuha ng pagkakataon ng aswang para bugbugin ang tatay nito. Gusto man na sumigaw at sabihing tumigil na siya, ay hindi ko magawa. Walang boses na lumalabas sa bibig ko. Wala ka naman palang kwenta. Kaya ang dapat sa'yo ay mamatay na lang. Magsama kayo ng asawa mo na siyang pinakamamahal mo. Jeff, nakikiusap ako sa iyo, anak. Huwag mong gawin sa akin to. Mag-umpisa tayong muli. Hayaan mo kung makabawi sa iyo, anak. Hindi pa huli ang lahat. Maayos pa natin ito. Wala tayong aayusin, patay. Hindi kita patatawarin sa lahat ng masasamang bagay na ginawa mo sa akin. Sinubukan kong mahalin ka noon. Kahit tripling sakit ng nararamdaman ko sa bawat palo, sipa, sampal, at suntok na natatama ko sa mga kamay mo. Talaga bang huli na ang lahat, anak ko? Huli na para bumawi ka pa. Nang sandaling isasaksak na ni Jeff ang matatalim niyang kuko sa dibdib ng tatay niya, sobra ang pasasalamat ko.
dahil mabilis ako nakatayo at nahawakan ko ang kamay niya. Jeff! Tama na! Itigil mo na ang kaibangan mo to! Labanan mo ang kasamaan! Hindi ikaw yan! Hindi ka pa talaga mamamatay! Itigil mo na to! Hindi ikaw to, Jeff! Tatay mo siya! Itatak mo yan sa kukote mo! Siya ang nakasama mo sa matagal na panahon kahit na sinasaktan ka niya! Tatay mo pa rin siya! Dahil sa mga sinabi kong yon, nakita ko kung paanong nagpabago-bago ang muka ng aswang. Paminsan-minsan ay lumalabas ang itsura ni Jeff at nararamdaman kong nilalabanan niya na ang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya naman, nang bigla ko itong sinuntok sa dibdib, ay tumilapon ito at mabilis itong napasadsad sa lupa. Pero ng pagkakataon na yon, wala na ito sa katauhan ng isang aswang dahil nasa katauhan na ulit siya ni Jeff. Kaya akala ko noon ay tapos na ang lahat. Pero muli siyang binalot ng itim na usok. Mabilis na lumipad patungong kakahuyan. Susundan ko sana ito pero may humawak sa balikat ko. Ron, wag na muna yan ang bigyan mo ng pansin. Ang ibang mga alok sumasalakay sa baryo at marami na nasasaktan. Pero, paano po si Jeff? Ako nang bahalang sumunod sa kanila. Ikaw naman ang aasikaso sa kalat ng mga alok. Bilisan mo na! Bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko man alam kung ano ang tamang gawin nung mga sandaling yon. Tumango pa rin ako at tumakbo patungo sa mga kabahayan. Pero iningatan ko na hindi ako mababawasan ng isa pang buhay. Hanggang sa naubos ko ang lahat ng mga alok na nandoon. Nagtaka naman ako kung bakit ganun ko lang sila kabilis na naubos. Hanggang sa sumulpot na naman ang pusang engkantado. Alam ko nagtataka ka. Pero isa lamang ang masasabi ko sa bagay na yan. Hindi talaga malakas ang mga aswang na yan. Dahil mga kawal lang sila. Ang usok na pumasok sa katawan ng dati mong kaibigan ay ang siyang tunay na pinuno nila. Ngunit wala itong sariling katawan. Kung kaya't humanap ito ng katawan na may galit sa puso. At yun ay si Jeff. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala ang hirap talunin ni Jeff. Dahil pinuno pala siya ng mga alok. Teka, bakit kayo nandito? Akala ko ba susundan niyo si Jeff? Tama ka, sinundan ko nga sila. Kaya lamang ako narito para ipaalam sa'yo na nasa gitna sila ng kakauyan. Ginagawa na ng halimaw na alok ang ritual nito para mapasa kami niya na ang katawan ni Jeff. Sa ganun, sigurado kung wala ka ng pag-asa pang maibalik ang tunay niyang katauhan. Kung magawa niya ang ritual, wala na. Tapos na. Kaya bilisan mo na. Ganun? Sige, gagawin ko ang lahat para hindi niya magawa masama niyang balak sa kaibigan ko. Pagpapaalala ko lang ulit, 3 buhay na lang ang natitira sa'yo. Kaya mag-iingat ka. Aaron, alam ko naging masama akong ama sa kanya. Pero seryoso ko sa sinabi kong babawi ako sa kanya. Kaya pakiusap. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Madiin akong tumango at kahit hindi ko alam ang gagawin ko ng sandaling yon, tumakbo na ako patungong kakauyan at sumunod naman ang pusang engkantado. At sa kalagitnaan nun, nakita ko dun si Jeff na nakalutang sa ere habang nakapalibot sa kanya ang itim na usok. Kung sigurado ka nang iaalay mo ang buhay mo para sa taong yan, lumapit ka na sa kanya at pilitin mong makuha ang katawan niya sa ere. Hindi magiging madali ang bagay na yan. Pero kung sigurado ka nang ipalit ang buhay mo para sa kanya, magagawa mo siyang maibalik. Saglit ako natahimik sa mga sinabing yon ng pusang engkantado. At yumuko ako sabay buntong hininga. Matapos nun, itinaas ko ulit ang ulo ko. Desidido na po ako. Gagawin ko. Matapos kong sabihin ang bagay na yon, tumango ang engkantado. Kasabay nun, lumapit na ako sa katawan ni Jeff at hinawakan ang mga paa nito at hinila ko yun ng sobrang lakas habang pinapanood ako ng engkantado na nagsasalita ng mga lengguwahe na hindi ko maintindihan. Ano po bang ginagawa niyo? Akala ko po ba tutulungan niyo ako? Bakit pa kayo nakatayo dyan? Hindi ako pinansin ng engkantado.
Patuloy pa rin siya sa pagbigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan hanggang sa nag-umpisa ng lumakas ang hangin. Kasabay naman nun ang paggaan ng taong hinihila ko. Pakawalan mo na ang kaibigan ko! Kasabay ng mga sinabi ko, ang mas malakas na paghila naman na ginawa ko kay Jeff. Ramdam ko naman ang panglalaban ng maitim na anino. Hanggang sa isang saglit pa nga ay bumagsak na sa lupa ang katawan ni Jeff, habang ang itim na usok naman ay nagkukorteng parang malaking ahas. Pero sa pagkakataon na yon, mabilis na kumilos ang engkantado. Hinila niya ako palapit sa itim na usok, at nang makalapit na kami, kusa na lamang gumalaw ang katawan ko. Sumabay ka lamang sa ginagawa ko para matapos na to at makabalik na kayo sa mga normal niyong buhay. Nagtaka ko sa mga sinabi niyang yon dahil inaasahan kong mamamatay na ako, pero iba ang naging pakiramdam ko. At dahil sa sinabi nito, hinayaan ko na lang ang katawan ko na gumalaw hanggang ang usok na itim ay bigla na lamang nawala na parang bula. Ayos! Sa wakas, natapos na rin! Teka, ayos na po ba? Si Jeff po, hindi na po ba siya magiging alok? Hindi na! Pero bakit hindi pa ako namamatay? Talaga palang naniwala ka sa sinabi ko mamamatay ka. Iba ka. Sinabi ko lang naman ng bagay na yon para makita ko kung tama nga ba talaga na sa'yo ko ibinigay ang kapangyarihan. Tapos ngayon, napatunayan mo na kahit hindi mo sinasadya ang lahat ng mga nangyari, karapat dapat ka pa rin sa kapangyarihang pinagkaloob ko sa'yo. Mahusay ka at pinabilib mo ko. Ngayon lamang ako nakakita ng taong kasing buti mo. Mabuhay ka pa ng mas matagal at ipagpatuloy mo ang bagay na yan. Malayo pang mararating mo. Teka, aalis na ba kayo? Oo, Ron. Nagawa ko na ang lahat ng bagay na dapat kong gawin. At nailigtas mo na ang lahat sa baryong ito. Mananatili na sa'yo ang kakayaang meron ka. Pakaingatan mo ang buhay mo. O siya, magpapaalam na ako. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na yon, naglakad na ito palayo, at sa kadaliman ay nag-anyo itong pusa at humarap itong sandali sa akin. At maya-maya lamang, nagkaroon ng liwanag na nagpasilaw sa akin. At nang mawala yon, hindi ko na nakita pa ang engkantado. Aaron! Aaron! Jeff! Jeff, gising ka na! Sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Hindi ko ginusto yun. Patawarin mo ako, Ron. Huwag mo nang isipin yun. Naiintindihan ko. Diyos ko, nasaktan ka. Pero ngayon, pwede mo nang baguhin ang lahat. Magsimula tayo ulit. Kaibigan ko. Salamat, Ron, ha. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Tunay kang mabuting kaibigan. Patawarin mo ako. Kasi ilang beses kitang pinilit na mapatay. Wala yun, Jeff. Sabi ko nga naiintindihan kita. Isa pa, ayos naman tayo, di ba? Buhay ka at buhay ako. Kaya dapat mag-umpisa tayo ulit. Walang samaan ng loob at walang gulo. Nang sabihin ko yon, patakbong lumapit sa akin ang kaibigan ko at mahigpit ako nitong niyakap. Matapos nun, sabay kaming lumabas ng kakauyan para harapin ang lahat ng mga tao sa baryo. Nakita namin doon si Mang Manuel at ginagamot ang mga sugat niya ni Ate Elaine. At nang makita niya ang anak niya, kahit na hirap pa itong tumakbo siya at niyakap niya ito habang umiiyak. At nang lumingon ito sa akin, ngumiti ito. Maraming salamat, Aaron. Salamat at ibinalik mo ang anak ko. Pangako, mamatay man ako ngayong gabing to, magiging mabuting tatay na talaga ako sa kanya. Babawi ako sa lahat ng mga pagkakamali ko.
Wala pong anuman yon, Mang Manuel. Sana po, maging aral na po sa atin ang lahat. Tay, mahal na mahal ko po kayo. Patawad po sa mga nagawa ko. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, anak. Dahil madami akong nagawang pagkakamali sa iyo. Pinapatawad na po kita, Tay. Ngumiti ako nang makita kong nagkaayos na ang magtatay. Habang si Ate Elaine naman ay niyakap ako. At doon na po natapos ang lahat. Hindi ko inaasahan ang mga bagay na yon. Dahil sa mga nangyari, may mga tao pang nagkaayos. At nailigtas ko pa ang baryo sa kamay ng mga aswang na alok na matagal nang pumipeste sa amin. Yun na ang huli nilang panggagambala sa amin. At wala nang aswang na alok na muling gumulo sa tahimik naming pamumuhay. Dumaan ang mga buwan at naging taon. Naging mas maayos na ang buhay ko. Dahil sila, Mang Manuel at Ate Elaine, ay tinulungan ako para makapag-aral. Ngayon sa kasalukuyan, pareho na kaming mga guro ni Jeff at namumuhay na ng tahimik. Kasama ang bawat pamilya namin. Dito na po nagtatapos ang aking istorya. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo at maging masaya sa araw-araw. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsubaybay sa akin pong YouTube channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe din po kayo at pindutin niyo po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa akin pong mga bagong kwento. At sana po ay mag-iwan na rin po kayo ng comment. Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli, mga idol.